Magandang araw sa iyo. So, diretso na tayo sa mga materyales na pinadala mo. May isang idea dyan na parang default setting na sa utak natin, sa trabaho man o sa personal na buhay. Yung momentum. Oo, yung momentum. Pag may growth, pag tuloy-tuloy, ibig sabihin tama ang ginagawa natin. Kapag umaangat yung numero o may visible results, feeling natin, okay, on the right track ako. Tama. Pero, paano kung baliktad pala? Paano kung yung pinaka-crucial na yugto ng sabihin nating calling mo ay hindi sa panahon ng high-speed everything, kundi sa panahon ng pagka-stuck? Ng pagka-delay? Exactly, ng pagka-delay. Hindi sa gitna ng maraming tao, kundi sa panahon na parang walang nakikinig at walang nangyayari. Ito yung tanong paano kung yung season na pakiramdam mo ay isang major step back, ay siya palang launchpad para patunayan ang tunay mong purpose? Sa mga sources mo, ang wilderness o yung ilan. Kasi madalas, ang tingin natin dyan ay isang problema, isang aberya na kailangang solusyonan agad. Isang detour, di ba? Oo, isang detour. Pero ang titignan natin ngayon ay yung radical na idea na ang ilang ay hindi lugar kung saan namamatay ang calling mo. Dito ito sinusubok at pinapatibay. Okay. At sa gitna ng lahat ng yan, may iisang tanong na lumalabas na siyang nagiging core ng lahat. Yung ginagawa mo ba ay fueled by dependence sa Diyos, ba yan, o by your own ambition? At yung tanong na yan, bihirang masagot kapag sunod-sunod ang panalo mo. Madalas malinaw na malinaw ang sagot kapag mag-isa ka, kapag nade-delay ang mga plano, at kapag andyan yung pressure. So, i-break down natin to. Titingnan natin kung bakit itong mga seasons na feeling natin ay dead end, ay hindi parusa, kundi paghahanda pala. Gagamitin natin yung mga case studies mula sa sources mo, sina Jesus, Moses at Paul, para makita natin kung paano yung wilderness seasons ay, part of the design. Kumbaga, hindi siya bug, feature siya. Oo, feature siya. Hindi para sirain ang calling mo, kundi para gawin itong unbreakable. Okay, let's unpack this. Sige. Simulan natin sa problema na very relevant sa culture natin ngayon, lalo na sa leadership. Sanay na sanay tayo na ang sukatan ng faithfulness ay fruitfulness. At ang definition ng fruitfulness ay? Numbers, growth, output. Kung yung business mo lumalaki, kung yung ministry mo dumadami, yun yung validation na tama ang ginagawa mo. So natural lang na kapag dumating yung season na parang walang pumapansin sa'yo, limitado ang resources mo, O parang naka-full stop ang lahat. oo, Ang automatic na conclusion natin ay nagkamali ako. May ginawa akong mali. exactly. Anong kasalanan ko? Or baka hindi to para sa akin? At ayon sa sources mo, delikado yung mindset na yan. Dahil sa kagustuhan nating takasan yung feeling na yon, marami ang nagmamadali. Naghahanap ng shortcut. Naghahanap ng shortcut, pabalik sa spotlight. Ang resulta, mga leader na baka magaling, baka productive, pero sa loob, marupok. Parang building na maganda ang facade pero Mahina yung pundasyon. oo, mahina yung pundasyon. Kasi minadalian yung unseen part ng construction. Dito ngayon papasok yung major paradigm shift na inaalok ng mga materyales mo. Sa narrative ng Biblia, ang ilang ay hindi sign ng galit ng Diyos. Madalas, sign ito ng kanyang tiwala, ng kanyang intensyon. Wow, okay. Hindi niya dinadala ang mga tao sa pagsubok dahil ayaw niya sa kanila. Dinadala niya sila doon dahil may ipagkakatiwala siyang mabigat sa kanila. So, nababago yung tanong. Mula sa paano ako aalis dito sa lalong madaling panahon, nagiging ano ang hinuhubog sa akin dito na hinding-hindi kayang gawin ng success. Success can build your platform, pero only the wilderness can build your character. Alam mo yung talagang tumatak sa akin sa mga materyales, yung ultimate example para dito, si Jesus sa Luke chapter 4. Grabe yung sequencing. Kabibinyag niya lang, may boses mula sa langit, ikaw ang aking pinakamamahal na anak. Public affirmation, di ba? Peak moment. Tapos, ano ang kasunod? Yung kasunod, Sabi, agad siyang pinangunahan ng espiritu patungo sa ilang. Hindi siya napadpad doon, hindi siya pinarusahan, pinangunahan siya.
The Holy Spirit was the tour guide into the wilderness. Akala natin, kailangan mong ipasa yung test para makuha yung affirmation. Binaliktad niya. Affirmation muna, tapos yung tests. Oo. Napakahalaga niyan. Ang pagsubok sa ilang ay hindi para malaman ni Jesus kung anak ba siya ng Diyos. Para malaman kung yung pagiging anak na yon ay mananaig kahit ng circumstances ay sumisigaw ng kabaligtahan. Gets. At yung mga tukso doon, hindi lang yan simpleng morality tests. Vocational tests yan. Mga tanong tungkol sa kung paano niya gagawin ang kanyang misyon. Bawat isa, isang shortcut. Isang paraan para gawin ang tama sa maling paraan. Okay, i-breakdown natin yung tatlong yan kasi apektado tayo lahat dito. Una yung provision, gawing tinapay ang bato. Sa unang tingin, parang practical lang. Gutom ka eh. Pero ang tanong sa likod niyan ay, saan manggagaling ang sustento ng misyon mo? Sa sarili mong galing? O sa tiwala mo sa provider? Ito yung tukso ng self-sufficiency. Yung ako ang bahala. At grabe yan sa mga leaders ngayon, di ba? The pressure to secure funding, to meet the payroll, madaling i-justify na gumawa ng mga desisyon na medyo compromising para lang masustain yung operations. Yun yung modern version yan. Totoo. Pangalawa, yung power. Lahat ng kaharian sa mundo, ibibigay sa'yo kung sasambahin mo ako. Ito yung ultimate shortcut. The ends justify the means. Ang tanong, handa ka bang dumaan sa mahirap at mabagal na proseso ng Diyos? O kukunin mo na lang sa sarili mong kamay. Oo, para mapabilis ang resulta. Parang office politics, 'di ba? O yung pag-compromise ng values para ma-promote. Gusto mo ng outcome pero ayaw mo ng proseso. Tapos yung pangatlo na para sa akin grabe yung tama nito sa social media age. Prestige. Yes. Yung hamon na tumalon ka mula sa templo para mapatunayan mong special ka. Ang tanong, yung validation mo ba hihintayin mong ibigay ng Diyos? O aagawin mo by force? Gagawa ka ng spectacle, ng ingay, para lang mapansin ka. That's the temptation to build your personal brand at all costs. Yung pressure na i-curate ang buhay mo para magmukhang successful and blessed. It's the core question. Who are you performing for? Para kanino? Para kanino yung ginagawa mo? Ang ginawa ni Satanas ay i-offer kay Jesus ang tamang bagay, provision, power, influence, pero sa maling paraan at sa maling dahilan. At yan ang pressure na hinaharap natin araw-araw. Dito ngayon papasok yung isang konsepto na binanggit mo kanina na para sa akin ito yung pinaka-highlight ng buong usapan. Ang kaibahan ng information versus formation. Yes. Yung paraan ng pagsagot ni Jesus, hindi siya nakipag-debate. Hindi siya pumasok sa isang intellectual argument. Ang sagot niya simple, direct, at galing sa kasulatan. Bakit? Kasi hindi lang yun information na nasa isip niya. Naging pati na niya. Oo, it was part of his formation. Naging reflex na niya. Eksakto. Ang information madaling makuha. Pati ka magbasa ng libro, manood ng YouTube, makinig sa atin ngayon. Pero ang formation, iba yun. Iba. Ang formation ay yung proseso kung saan yung informasyon na yun ay bumababa mula sa ulo papunta sa puso hanggang sa maging butot laman mo na. At yung prosesong yan, hindi nangyayari sa classroom. Nangyayari yan sa gitna ng pressure, ng alitan, ng paghihintay. The wilderness reveals not what we know. But who we've become. Yes. Inilalabas nito kung ano talaga ang pinagkakatiwalaan natin kapag yung knowing the right answer ay hindi na sapat. Gets ko yan. So in practical terms, anong itsura ng formation sa ilang? Anong nangyayari sa loob ng isang tao sa panahon yon? Magandang tanong yan. Kasi ang formation, kumbaga parang pag-develop ng muscle memory. Ang isang sundalo, paulit-ulit niyang kinakabit at binabaklas yung baril niya hanggang sa kaya na niyang gawin ng nakapikit. Hindi na niya iniisip. Reflex na lang. Reflex na. Sa panahon ng gulo, yun ang gagawin niya. Ganon din sa character. Ang ilang pinipilit ka nitong gamitin yung mga character muscles na hindi mo ginagamit kapag komportable ka. Patience, for example. Hindi mo matututunan ng patience sa isang seminar. Oo naman. Matututunan mo yan kapag na-stuck ka sa traffic o kapag yung dasal mo ay matagal nang hindi nasasagot. The wilderness forces you to exercise trust when your feelings are screaming the opposite. Yan ang formation. At itong pattern na to, hindi lang kay Jesus nangyari. Malinaw na malinaw din sa mga sources mo
Yung example ni Moses. Oo, at grabe ang kwento ni Moses. Isipin mo, lumaki siyang prinsipe ng Ehipto, sa Naiha power, sa instant obedience. Sa fast-paced na buhay. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Then after that incident, tumakas siya. Saan siya napunta? Sa Midian. Anong naging trabaho niya for the next 40 years? Pastol. Pastol. 40 taon. Mula sa pagiging future leader ng isang world power, naging tagapag-alaga siya ng mga tupa? Yung contrast, grabe. Can you imagine yung demotion sa mata ng mundo? At yun yung point. Hindi lang siya nagtatago doon for 40 years. May nangyayari sa kanya. Meron talaga. Sabi nga sa isang source mo, in those 40 years, Moses had to unlearn Egypt. Kinailangan niyang kalimutan yung mga ugali ng isang prinsipe, yung impatience, yung reliance on his own power. Ang pagiging pastol, kabaliktaran ng lahat ng yon. Monotonous. Oo, kailangan mo ng matinding pasyensya. Kailangan mong maging in tune sa panahon, hindi sa sarili mong ambisyon. Yung 40 years na yon ay hindi pause button, yun yung complete rewiring ng personality niya. Hinubog siya ng ilang taon para maging klase ng leader na kayang tiisin ng isang bayang kasing tigas ng ulo ng mga tupang inalagaan niya. Wow! So yung wasted years na yon pala ang pinaka-essential na training niya. At may isa pang figure sa sources mo na dumaan sa ganito pero ibang-iba naman ang context. Si Paul. Oo, at ito naman yung case study ng isang taong 100 miles an hour ang personality. Si Paul, bago naging Paul, ay si Saul. Top-tier Pharisee, brilliant, zealous, driven. Oo. Pagkatapos ng kanyang life-changing encounter sa daan papuntang Damascus, anong ini-expect nating gagawin niya? Siguro, diretso sa Jerusalem, makikipag-debate. Mangaral agad yun ang aakalain natin. Pero hindi yun ang nangyari. Ayon mismo sa sulat niya sa Galatians, hindi siya umakyat sa Jerusalem. Sabi niya, I went away into Arabia. Hindi natin alam exactly kung gaano katagal, pero ang consensus ay ilang taon din yun. Isang black box sa timeline niya, si Paul na kilala natin as a man of action, a public figure, dumaan sa isang mahabang panahon ng katahimikan. Dito yung irony, di ba? Yung taong pinaka-vocal, pinilit manahimik. At dito natin makikita na ang ilang ay hindi lang a place, it's a process. Para kay Moses, yung ilang ay nagturo sa kanya ng pasyensya. Para kay Paul, yung ilang marahil ang nag-transform ng kanyang zeal into wisdom. Yung dating sigasig niya. Kailangan yung ma-refine. Kailangan niyang i-process yung buong teolohiya niya hindi lang sa isip kundi sa malalim na personal na karanasan. Yung ilang ang naging incubator kung saan nabuo yung mga sulat na binabasa natin hanggang ngayon. The delay was not a waste of God's time. It was God's investment in him. Dito ngayon pumapasok yung isa pang napakagandang konsepto mula sa sources mo, yung tinatawag na regalo ng pagiging hindi kilala o the gift of obscurity. Yes, the gift of obscurity. Usually, ang tingin natin sa obscurity, sa pagiging unseen, ay parusa o kaya sign ng failure. Bakit hindi pa ako napopromote? Bakit yung iba, sikat na, ako andito pa rin? Oo. Pero ayon sa mga pinag-aralan natin, baka awa pala yan ng Diyos. Pinoprotektahan kanya mula sa premature exposure. Exactly. Isipin mo ang isang prutas. Kung pipitasin mo ng masyadong maaga, hindi pa siya hinog. Hindi masarap. Ganon din sa isang calling. Kung bibigyan ka ng isang malaking platform na hindi pa hinog ang karakter mo, mapanganib yun. Nakakasira. Nakakasira. Hindi lang sa'yo, kundi sa mga taong pinaglilingkuran mo. Ang obscurity ay nagbibigay sa'yo ng safe space. Isang lugar kung saan pwedeng mahinog ang karakter mo nang walang pressure mula sa palakpakan o kritisismo ng tao. Pwede kang magkamali, matuto at lumago ng hindi pinapanood ng lahat. Okay, I get that in theory, and it sounds poetic, the gift of obscurity. Pero para sa isang nakikinig na yon na feeling stuck and unseen, na nakikita yung mga kabatch niya na umaasenso na, ang hirap tanggapin na regalo yon. It feels like a curse.
How do the sources suggest we navigate yung very real feelings of frustration or envy or yung feeling of being left behind? Mahalagang tanong yan dahil hindi natin pwedeng i-dismiss yung hirap at sakit na nararamdaman sa panahong yan. Totoo yun. Ang sinasabi ng mga materyales ay hindi just be happy about it. Hindi ganun kadali. Hindi. Ang sinasabi ay reframe it. Instead of seeing it as evidence of your failure, try to see it as evidence of God's preparation. The very feelings of frustration and envy you mentioned, yan mismo ang mga bagay na kailangang i-deal with sa ilang. Okay. Kasi kung dadahin mo yan sa spotlight, yung inggit at insecurity na yan, yan ang sisira sa'yo. The wilderness is the operating table where God performs hard surgery on our motives. Masakit, pero kailangan. Isipin mo ulit si Jesus. 30 taon ng obscurity. 30 taon. Bilang karpintero sa isang maliit na bayan bago ang kanyang 3 taong pampublikong ministeryo. Those hidden years were not a waiting period. They were the foundation. So, para sa iyo na nakikinig, at baka yung buhay mo ngayon ay parang nasa Midian o Arabia. Ang imbitasyon ng mga materyales na ito ay huwag mong madaliin yung proseso. Suriin mo yung sitwasyon mo ngayon with a different lens. Paano kung yung mga limitasyon na kinaiinisan mo sa budget, sa opportunity, sa influence, ay siya palang mga tools na ginagamit para palalimin yung character mo? Paano yung delay na gusto mong takbuhan ay proteksyon pala mula sa mga responsibilidad na hindi mo pa talaga kayang dalin ng maayos? Tandaan, ang pagsubok sa ilang ay hindi para malaman kung may calling ta, para malaman kung ano ang magsusustain sa calling na yun sa katagalan. Ambisyon mo ba? O yung pag-asa mo sa Diyos, ang kakulangan sa ilang ay inilalabas ang mga bagay na kayang itago ng success. Bilang buod ng lahat ng napag-usapan natin, ang pinaka-takeaway talaga mula sa mga materialis mo ay ito. Radical reframing ng mga mahihirap na season sa buhay. Yung mga yugto ng pagka-delay, ng katahimikan, ng pagiging nobody, hindi yan mga hadlang sa purpose mo. Sa halip, On the contrary, baka yan mismo ang lugar kung saan pinapatibay ang purpose mo, nililinis ang motibo mo, at sinusubo kung saan talaga nakasalalay ang tiwala mo. at iiwan namin sa iyo ang isang huling kaisipan para pagnilayan mo, galing mismo sa isa sa mga sources mo. Sa halip na tanungin ang sarili ng, ano kaya ang ginawa kong mali kaya ako napunta sa sitwasyong to? Baka ang mas mahalaga at mas nagbibigay buhay na tanong na dapat mong itanong ay ito. Ano ang sinusubukang hubugin sa akin ng Diyos sa panahong ito na hinding-hindi kailanman kayang ibigay ng tagumpay?